Good morning, listeners! Welcome sa EduExpansion Hive, the podcast of education students. Tayo po ngayon ay nasa episode 1 ng ating podcast series at sana tapusin nyo hanggang dulo ang ating live podcast dahil tiyak na lahat tayo ay mayroong panibagong matututuhan lalo na't ang ating tatalakayin o pag-uusapan ngayon ay patungkol sa isa sa pinakasensitibo at totoong issue na nangyayari sa ating lipunan. So sigurado ako na pagtapos ng podcast na ito, mas magiging aware tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran. This is Pearl Arian speaking, aka Ampli Pearl, and together with my co-host, Hello, my name is Anicole H. Faustino, aka Ans Tapago. Hello, my name is Daily Kabakan, aka Dea Litok. And this is Lisel Fulgar, aka Lisel Learn. at para sa ating live podcast ngayong araw, tayo po ay nag-imbita ng espesyal na panauhin. Tatalakayin po natin ngayong araw ay ang isyung talamak sa Pilipinas at ito po ay ang abortion. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga. Pwede niyo po ba, maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Okay, ako si Rachel Pasco, 37-year-old mother to my 16-year-old son, a wife to a police officer, a public school teacher for 8 years in Rosario, Cavite. Then, though isa akong Filipino teacher, I also happened to handle humanities and social sciences subject, and ako din ang tumatayong guidance advocate for senior high school ng aming school since 2016. Ayan, maraming salamat po ma'am at pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. At para po sa aming unang katanungan, So, nabanggit nyo nga po na isa po kayong guidance advocate. Batay sa binigay na artikulo, ang Philippine Commission on Human Rights na suportado ng isang advocacy group na the Philippine Safe Abortion Advocacy Network, sa palagay nyo po, dapat bang i-decriminalize ang abortion kung ginawa ito ng isang babae? Okay, based dun sa inyong sinend sa akin na article, discriminalizing abortion to me would be possible depending on the perspective and the reason for doing such. If there is a profound set of guidelines para hindi siya ma-abuse. Kasi possible siyang mag-lead na ang mangyayari, it is no longer a form of or magiging contraception na siya, instead of it should be considered as a last resort only in a difficult circumstances. So maaabuso na siya. That's why ang inaay ko, or if ever na ako ay mag-i-in favor doon or i-allow yung decriminalization ng abortion, there is always a profound, not just a guideline, but a profound set of guidelines. As for me, na yung spontaneous abortion is acceptable. However, yung induced is not, since ako ay isang pro-life person. Very vocal ako sa ganon. Paano pong spontaneous abortion? Sa natatandaan ko, ang spontaneous abortion ay yun yung usual na practices kapag ang health na nung babae ay at risk. Usually, yun ay pinapractice for medical concern. Gaya nung mga pag kunwari nalaglagan ng baby? Parang Pag raspa? nalaglagan na, di ba given na yon, nawala na talaga siya. Pero ang usual na sinasabi nating spontaneous abortion ay yung nagkaroon ng ectopic pregnancy. When we say ectopic pregnancy, ito yun na nabubuntis na nasa labas, yes. Nasa labas ng uterus. Nasa fallopian tube lang siya. Wherein, wala namang kakayahan yung fallopian tube na i-handle yung ganoon. Kaya, no choice kung hindi, i-abort na lang yung baby. Or else, mamamatay si nanay. magkakaroon ng problem sa mother niya. Kumbaga
base sa mga nababasa ko ay wala naman talaga or never naman na nag-materialize ng ectopic pregnancy. Scary pala yun, no? Yes. Anong masasabi mo po sa isang teenager na babae na nagpapalaglag na ayaw magpalaglag ngunit alam niyang wala siya sa tamang lugar sa pag-iisip para maging isang ina? Yung tipong, tawag dito, ipapalaglag niya pero ayaw niya. Second thought. Okay. Kasi syempre, wala namang may gusto sa ganoon or walang may gusto na malagay sa alanganin. However, siguro, first and foremost, ang sasabihin natin sa kanya or sasabihin ko sa kanya, kung ano man ang nararamdaman niya doon sa puntong yon, lahat yun valid. Kung ano yung tingin niyang tama. Yes, lahat yun valid. Kumbaga rationable lahat ng mararamdaman niya. Kasi, kumbaga halo-halo yung kanyang magiging emosyon. Kasi, kumbaga more than i-curse siya or siya ay tingnan or maliitin dahil, ganito yung ginawa mo, ang pangit yan. Kaya nangyari sa yan dahil Sa ganito kagagawan ka. mo. Oo, kasalanan mo. Kumbaga more than that, kumbaga hindi yun yung gusto niyang marinig kung tutuusin sa sitwasyon na yun. So, tingnan muna natin yung kanyang welfare. So, kumbaga sabihin mo muna sa kanya or sabihin muna natin sa kanya na yun nga, valid lahat ng nararamdaman niya. In that sense, kumbaga positive ang mararamdaman niya more than the negative one. Kasi negative na all throughout ang nararamdaman niya. Kumbaga mas better sa kanya na mas maramdaman niya yung acceptance sa parte niya. So, isa pa, idadagdag ko rin na rather than saying para sa parte niya na hindi siya handa, o pwede rin siguro na sabihan siya na maging prepared na lang siya or maging equipped siya, i-equip niya yung sarili niya para makapaghanda siya para dun sa another milestone sa mga of her dadating. life. Oo. Kasi kung hindi niya i-embrace yung fact na naandoon na siya sa ganong sitwasyon, mas mahihirapan siyang tanggapin. Yun yung magpapahirap talaga sa kanya na lagi niyang sinasabi na hindi ko ginusto to, so anong mangyayari? Unlike kung i-embrace niya wholeheartedly, mas madali siya talagang matatanggap. Paano yun? Tinanggap niya tapos hindi tanggap ng nasa paligid niya. Kagaya, kunwari, sa pamilya niya. Usually, pagdating sa ganyan, sa pagkarami-rami na nating naririnig, sa una lang naman hindi tinatanggap. Kumbaga sige, inihahanda mo yung sarili mo na hindi tatanggapin ng ibang tao sa paligid mo yung magiging anak mo, yung kalagayan niyo. Or sino pa yung tatanggap sa ganung sitwasyon. Diba? Kung ikaw, magiging nanay ka na, usually pag nanay ka, ang iyong tinitingnan lagi, yung welfare ng magiging anak mo. Or yung anak Wala ka mismo. nang paki sa katawan mo. Tsaka automatic yun na kapag ikaw ay naging nanay na, nag-a-adjust. Nag-a-adjust ka physically. Lahat ng LY sa dulo mag-a-adjust yun. Kumbaga meron tayong tinatawag na nanay instinct or mother instinct. Kumbaga given na yun na lilitaw sa'yo kapag naandun ka na sa sitwasyon na yun. Paano naman po yung mga babaeng ginahasa at nabuntis na gustong magpalaglag? Sa tingin niyo po ba ay malilibre sila sa batas tungkol sa pagbabawal sa pagpapalaglag kung nais nilang gawin ito dahil ang dinadala nilang bata ay bunga ng karahasan at pang-aabuso? Very personal yung tanong at nakakatakot siyang sagutin kasi napakarami mong masasagasaan. However, yes, definitely it may compromise the moral and ethical beliefs of the society against the autonomy on the part of the survivor or the abused. But for me, again, abortion in that sense is not an option. Kasi hindi siya considered doon sa ano yung sinabi ko kanina, as spontaneous abortion. So, mas pasok siya doon sa induced na abortion. Pwede naman kasi na yung baby niya ay have it adopted to those who are willing and to those who are in need of a child. And then, syempre, yung ating, meron naman tayong mga agencies na talagang nagkikater doon sa mga ganong concerns, such as the DSWD. Tapos, kumbaga ganun na yung
paraan kung paano nabuo yung bata out of love, sana wag na ring iparamdam pa din sa kanya na yung ikamamatay niya ay or ikawawala niya sa mundo ay wala pa ring pagmamahal. Paano po yun kapag di ba sinabi na nga na lang parang yung bata bunga ng ng karahasan tsaka pang-aabuso. Tapos sabi niyo po naman may ibang way pwedeng ipa-adapt yung bata. Paano yun po habang dinadala niya 9 months yun, syempre kapag tinitingnan niyo yung tiyan niya, maaalala niyo palagi yun. Yes, given na yun. Pero yung ating mga agencies naman ay meron din naman talaga silang mga proper protocols kung paano nila address yung mga ganoong nararamdaman ng mga abused. So somehow, hindi man siya totally mawala, ma-alleviate man lang yung nararamdaman nila hanggang sa maitawid na mailabas yung bata. Tapos, pag nakalabas na yung bata, sila na ang bahala talaga. Yes. O at least, kumbaga hindi na-compromise yung buhay ng isa pa. Nasabi po natin kanina, diba, na isa nga po kayong guro. Bilang isang guro po, sa tingin mo po, isa po ba sa mga dahilan kung bakit nangyayari ang abortion sa Pilipinas ay dahil na rin sa kakulangan ng kaalaman ng mga kababaihan tungkol sa abortion at safe sex? Kung oo, maaari ka po bang magbigay ng halimbawang senaryo? Yes, definitely. Isa yun sa mga reasons kasi very poor knowledge about safe sex is very significant to unwanted pregnancies na naglilid siya sa abortion, lalo na kapag ang negative circumstance na ang nag-arise. So, sex education in our country is very limited ang knowledge, specifically yung ating mga teenagers kahit pa sa ngayon. Tinatawanan kasi nila pag pag sex education Kunwari, makakarinig sila ng mga bastos na words. Yes. Kala mo wala silang ganun. Oo, I'm about to say that kasi yun nga yung sabi ko kumbaga pero yung ngayon, hindi na siya ganun before, lalo na. Very taboo ang usapang sex. Kumbaga pag sinabi lang yung private part ay medyo sasawayin na siya ng magulang na yun ay bastos. Na kung tutusin, wala naman talagang mali doon sa sinabi ng bata. So, ang nangyayari ay nasusupil yung kaalaman ng bata para sa ganoon. Kasi tabu nga sa lahat. Iniiba pa nila yung tawag. Yung tawag. Kunwari, ayan yung mga Flower. That's your flower, Cookie. anak. Ang cookie. Ang cookie mo. Ang cookie mo. Kaya nga, kung titingnan natin, very minimal at mali ang nagiging or nadadalang information ng mga teenagers. So, naglilid yun sa medyo mali. Then, matatapos din siya mali. Yun nga ang worst, abortion. Kasi nga, they are not prepared. So, in my case, as I mentioned kanina, ang anak ko ay 16 years old na. So, if you were to ask me kung nung nagtanong ang anak ko kung paano siya nabuo before, isa ako o kagaya kami sa mga dating mga magulang na sinabi namin na kumbaga meron pang mga flowery words. So, hindi siya yung straight to the point. Pero, as we go along the way, parang nagkaroon ako ng realization na there is a need na malaman niya talaga para hindi niya na hahanapin sa iba or hindi siya magiging uhaw sa information sa iba. Yung Kumbaga, dito pa lang sa amin, kumbaga, aware na siya. Kasi, much better na mas open yung anak namin sa ganoong matters over doon sa iba. Kasi, wala namang ibang mas o higit na makakakilala sa kanya kung hindi kami. Tapos, isa sa laging iniiwan ko or namin sa anak namin na as much as possible yung problem, sabihin mo sa amin bago pa lang. Huwag mong i-deprive yung aming capacity as your parents na gamutin or tulungan ka sa problema. Kailan mo sasabihin kapag worse na? So, dapat sa umpisa pa lang. Same way with the case ng safe sex education. So, kung sa una pa lang may knowledge na yung bata, hindi na siya magpo-propagate ng mali. Tsaka ang talaga, yung curiosity talaga, naglilid talaga siya sa ganyan, sa teenage pregnancy. Tapos So, kung nasatisfy na yung curiosity nila at the very young age,
Kung Hindi na hindi sila. nila hanapin Mm-mm. kasi they are fully aware. Tama. At para naman po sa aming huling katanungan, Bilang isang guro, ano ang payo mo sa mga nakababatang henerasyon ng kababaihan na iwasang tumawid sa sitwasyon ng abortion na sumagi sa isip nila na ay magpapa-abort na lang ako? Siguro, though cliche siya, at all times, Yun ang una laging naiisip kapag, nabuntis ako, anong gagawin natin? cliche man yung sasabihin ko, pero at all times, para sa mga babae, specifically, never settle for less, and lagi mong i-consider yung worth mo. Yun ang, kumbaga huwag mo laging ibibigay. Ang lahat? Ang lahat. Ang perlas na silanganan. Dapat. So, empower yourself through proper education. Kasi marami naman tayong mga pwede nang gawin ngayon para ma-educate tayo. Open communication, specifically to sa mga tao na tinatrust mo talaga. Kung hindi man yun in the form of your parents, nasa sa iyo yun or nasa kanya yun kung sino yung mga yun. And meron tayong access to yun nga, yung proper education or information. Then, do not be afraid or ashamed to ask about matters that you are uncertain, or pwede niyong i-take advantage yung inyong one-click away access kay Google, yung inyong best friend. Kasi ngayon naman, lahat naman na searchable kay Google. But, Alam niya lahat? you have to be very extra cautious. Kasi, sa sobrang dami na alam ni Google, hindi na rin natin alam kung anong tama at mali. So, yun. And, i-add ko lang, kasi ang inyong tanong ay for women only. However, hindi naman mabubuo or hindi naman magmamaterialize ang pregnancy kung walang contribution ni lalaki. So, possible din or masabi ko na rin doon sa mga teenage na mga males na yung kanilang love and affection ay mas madideepen siya if they are going to have it with respect. ayan, thank you very much po, Mrs. Rochelle F. Pasco, a public school teacher and a mother, sa very knowledgeable and invaluable learnings na ibinahagi niyo po sa aming mga hosts at sa ating listeners ngayong araw. Sobrang dami po namin natutunan at na-realize na mga bagay-bagay, especially po kaming mga hosts na puro babae. At syempre, bilang education students or future teachers na rin po, pagtanto po namin kung gaano kaimportante ang salitang edukasyon, lalo na po sa mga kabataan, at yung mga bagay po na na-realize namin ngayong araw ay maaari po namin ibahagi sa aming mga future students. Maraming salamat po sa ibinigay niyong oras at sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman patungkol sa abortion. At yun lamang po sa aming mga makikinig, nawa po ay mayroon kayong napulot na aral sa isyung abortion. At maraming salamat po.